Hello everyone, so dumating na yung ating bagong side mirror. Ayan, napakalupit. So lalagay natin yan, tingnan natin kung worth it ba tong side mirror na to at kung paano ba ilagay. Since sabi nila sa mga reviews, meron doon siyang konting modifications na gagawin. So try natin yan, lagay natin sa motor natin and tingnan natin sulit ba kung ano ba yung gagawin. And let's get right to the video. And ayan, so unbox natin, tingnan natin kung ano yung laman nito. Legit ba? In order natin. Ayan. Ayan, so ayan yung side mirror. So sa iba dyan, alam nyong familiar tong side mirror na to. Ayan, mukhang solid. Laki. Kaya yung laki. Laki pala nito. Ang big bike talaga. So ayan, kita nyo ako nag-video. Tamang-tama naman, malaki yung kanyang view. Okay? So ayan, solid na solid yung kanyang side mirror. Laki, sobra. Ayan, tayo natin sukat. Parang kasing taas lang, ayan. Malaki na siya. Okay, so may konting adjustment lang since hindi siya yung ganun 100% na pantay. So may signal light na din siya. So lalagay natin yan dyan ngayon. Ayan na, nalagay na nga. Okay, so medyo maulan ngayon. Kakakarwash ko lang bro, ayan. So ito, natututupi din to. So ayan. Ganyan. Just very good. Pang parking. Diba? Ang ganda. Ito yung solid, kapalo. Ayan. Ito. Ayan. Okay. Solid. So sa tingin nyo bagay ba? No? So ngayon magpapakita ko ng B-roll para kayo yung mag-judge kung bagay ba kasi iba-iba tayo ng taste. And let's get the B-roll. So ayan yung kanyang look. So sobrang angas siya. For me. Okay, so ngayon naman, so sinabi ko kanina sa simula ng video is meron siyang konting modifications para mailagay siya. So ano ba yun? So first naman is yung kanyang butas. So nakita nyo dito, ayan, meron siyang, nakita nyo yung gray, pati dito sa likod. Ayan. So basically yung ginawa namin dito is parang grinder para lumaki yung butas. Okay? So yung butas dito parang ni-move namin papasok. And yung butas naman dito is minove namin papasok din para magkasya yung bolts. Kasi ito, may papakita ko sa inyo na pic. Ayan. Di siya yung sobrang saktong-sakto talaga 100%. So medyo short konti yung distance ng actual na lalagyan ng bolt compared doon sa side mirror. So medyo mas malapad ng konti yung side mirror compared doon sa stock. No? So kaya need siya nun. Yun lang. Kung plug and play lang usapan, hindi siya plug and play. Hindi siya sakto. Okay? So palalakyan nyo yung butas ng konti. So next naman, yung signal lights. May aeroplano. Ingay. Okay naman sa signal lights. So saan ba naman yung wire? Okay? So may nakita kayo may butas dyan. Mali ko yan. Okay? Pangalawang mali ko na yan sa butas. First dito, may mali ako dito sa visor. Ngayon naman dito. So pangalawang mali na. So don't worry, padating naman yung mask ko galing kay Jay Zuena. So yung full body kit. So soon ma-cover din yan. So saan ko ba dinaan yung wire? Okay? Dito. So ayan yung daanan ng wire. So ninyo magbutas sa mask mismo para may daanan ng wire. So kung ayaw nyo gawin magbutas ng head nyo, sa inyo yan, pwede nyo siyang indaan dito sa visor nyo, pasok nyo dito, pero kitang-kita masyado yung kanyang wire. So dito ko nilagay yung wire, bakit hindi dito? No, ganyan. Kasi marumi siya tingnan, nakikita yung wire pag dito nakalagay. Dito hindi, okay? Nakikita lang siya sa ganitong angle. Pag sumasakay kayo hindi masyado, dito, ayan, konti lang, nakikita nyo na ganyan. Pero pag nasa harap ka, ayan, hindi mo siya nakikita dito yung wire. No, andyan, kahit dito, hindi mo nakikita. Ayan, meron konti. So, ganitong mga angle, hindi nyo nakikita yung wire. Ayan. Diba, linis. Pati sa kabila, wala kayong nakikita. Pero kung dito, tingnan nyo, kitang-kita nyo yung butas. Nakikita nyo yung wire niya mismo dyan, kung dyan nakalagay. So, nasa inyo yan, kung gusto nyo magbutas din ito. So, medyo mas preferred kung mas malapit talaga, para mas malinis. Like, yung butas nyo is mas malapit pa talaga dito. Okay? So, ang napansin ko, merong butas dito actually sa ilalim. So, siguro, kung original na ZX-10R side mirror to, baka dito galing yung, nakikita nyo butas, dito galing yung wire. Pero hindi eh, so dito siya sa labas. Okay? So, ayan, dapat at least alam nyo yan. So, ngayon naman is build quality. Okay? Quality ba siya? Goods ba siya? Okay? So, sa napansin ko, ito is mukhang bakal talaga to, metal, ito. And dito naman sa dulo,
plastic siya, okay? Parang same lang din siya nun sa stock natin na plastic, okay? So ayan, at least alam nyo. Pero napansin ko regarding sa quality, kasali na naman siguro to sa quality, is medyo wiggly siya. Okay? Therefore, pag wiggly siya, kasi hindi ko alam, sa akin lang ba to, nilagay ko kasi ng rubber pa din dito. So meron kasing rubber dito, yung stock. So para hindi siya agad-agad doon sa mask talaga, no? So nilagay ko pa din yung rubber. So ang nangyari yan, medyo wiggly siya, okay? Pero medyo safe yung mask even though may crack na to. Para kung hinigpitan mo yung mask, yung side mirror nyo, di siya mababasag, no? Yun yung purpose ng rubber. Pero in exchange, okay, nag-iisip ako kung hindi ko na kasi ito matatanggal kasi naka-wiring na to eh. Okay? Nag-isip ako if tatanggalin ko ba itong rubber dito. So since may rubber na kalagay dyan, so ang nangyari yan, medyo ma-vibrate siya sa high RPM. So rev natin yan. So ayun, nakita nyo agad. Diba? So kung i-rev nyo yun ng high RPM, may vibrate siya na konti. So, meron siyang vibration. Nakikita ko yung vibration talaga niya. Okay, so feeling ko lang kasi merong rubber dito, kaya siya ma-vibrate for me. So pwede niyo tanggalin yung rubber na yan. Sa akin, hindi ko basta-basta matatanggal eh, kasi naka-wiring na to, okay? So pwede niyo tanggalin yan, pero medyo mas mahigpit siya sa mask nyo. Pero I feel like mas less yung kanyang vibration pag wala yung rubber, okay? So ngayon naman regarding sa kanyang view. Malaki ba yung kanyang view sa likod? Okay, so tingnan natin yung POV. Ayan. So pag naka-drive ako, ganyan. So ayan yung nakikita nyo. For me, malaki siya. Mas malaki siya compared sa stock. So which is good for me. Okay yung kanyang view angle. Ganito yung kanyang POV. Okay? So good yung kanyang angle for me. Walang problema, no? So nakikita ko pa naman yung kamay ko is medyo konti lang yung nakikita ko sa sarili kong kamay. Kasi meron kasi yung ibang mga side mirror sobrang short. So nangyayari yan, pero nakikita yung kamay nyo dito sa gitna. Ganyan. Okay? So at least dito konti lang. So kasi mataas siya. It's very good, okay? So ngayon price reveal, saan ko ba nakuha to? Okay, worth it ba? So nakuha ko to sa presyong 9,000, 9,000, hindi, 999 lang. Okay, 1,000. Meron siya sa Shopee. So lagay ko yung link sa description below kung gusto nyong bumili din dito. So for me, worth it ba? Sa akin, for me lang, sa presyong 999, worth it siya for me. Sobrang nakaka-big bike talaga yung kanyang itsura. Okay? Tingnan nyo yan, ganyang view, di ba? For me, worth it siya. So, nasa inyo na yan kung gusto nyo. Okay? Drawbacks na lang talaga. Kaysa isang drawbacks niya, so napansin ko talaga yung kanyang vibration lang. Okay? Medyo ma-vibrate siya pag nagre-rev. Pero I think nare-remedyohan naman pag tinanggal nyo yung rubber dito. Okay, so yan lang. So, if curious naman kayo, bakit wala na masyado akong upload, no? So, busy kasi ako. May sarili akong project aside sa motor na to. So, may sariling buhay din ako. Ayan, pasensya na lang sana. Okay? So, sana maintindihan nyo yan. Then, at the same time, so, merong project tayo ginagawa dito sa ating motor. Hindi ginagawa, pinapagawa, okay, kay Jay Zuena. So, if curious kayo kung ano yung project na yon, so basically, Ducati full body kit talaga. Yung full body kit talaga, kasali yung face, taillight na aftermarket talaga, galing talaga sa Ducati mismo yung taillight na ilalagay natin dyan soon. Buong katawan. So, gagawin natin ito siyang Ducati Speciale na version. Okay? So, if curious kayo sa progress na yan, mag-upload din ako soon ng part 2 na progress na yun. So, check nyo muna yung part 1. So, ayan dito, click nyo yung video na yan if gusto nyo makita yung progress ng paggagawa ni Jay Zuena. So, if na-enjoy nyo yung video na to, don't forget to hit that subscribe button down below. Thank you for watching and ride safe.